Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahon yun, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalan ay Maria. Siya ay nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaking buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng Anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos. Sumasa iyo ang Panginoon." Nagulumihan si Maria sa gayong pangusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan yun. Kaya sinabi sa kanya ng Anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat ikinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya ay tatawagin mo Jesus. Magiging dakila siya at tatawagin anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Mag-aari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang pag-aari ay walang hanggan." Paano mangyayari ito? Kaya ako'y dalaga, tanong ni Maria. Sumagot ang Anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo, at liliman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganak mo at tatawagin anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth. Alam ng lahat na siya'y baon, ngunit naglilihi siya sa kabila ng kanyang katandaan, at ngayon ay ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi napangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako ay alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng Anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mula sa lahat, pinawag ko kayo uli ng isang magandang umaga. Katulad ng sinabi ni Father Jimmy, malaki ang ating sakripisyo dahil sa tayo ay gumising ng madaling araw, maaga, mas masarap matulog ngayon at malamig-lamig, pero inibahan natin para tayo ay masimba, para tayo ay magkaisa sa ating parokya, sa pamilya ng ating parokya. At sa gayon ay may pahayag natin sa Panginoon minsan pa ang ating pasasalamat at ang ating kagalakan sa ating nalalapit na pagdiriwang ng kapanganakan ni Jesus. Gusto din natin tayo lahat ay batiin ang mga sumusubaybay sa atin sa YouTube, katulad ng sinabi ni Padre kanina, sa Facebook, nandun po tayo. At makikita natin, sarili natin siguro, at lalo na ako, ay makikita ko ulit ang sarili ko. Natatandaan ninyo noong unang araw natin, ako po ang bukas ng simang gabi, noong Bisperas, noong 15 ng gabi.
At doon ay sinabi ko sa inyo na ang ating simbang gabi ay mahalaga sa atin. At isipin natin kung ano ang grasya, kung ano ang biyaya na gusto nating hingin sa Panginoon sa ating simbang gabi. Naisip na siguro ninyo at ipinagdadasal ninyo ikatong araw na natin ito. Ilang tulog na lang, isang linggo na lang. Darating na linggo ay Christmas na. Kaya sa ating puso ay muli natin buhayin yung ating gustong hingin, hindi kay Santa Claus. Mayroong mas makapangyarihan kaysa kay Santa Claus. Mayroong talagang siya ang may-likha ng langit at lupa at alam niya kung ano ang ibibigay sa atin, kung ano ang kailangan natin sa ating mga buhay. Kahapon, masama-masama ang loob ko. Natulog akong umiiyak ang aking puso. Sapagkat hindi ko makita ang aking cellphone. Hindi ko makita ang aking cellphone hanggang ngayon. Panay ang dasal ko, panay ang dasal kay San Antonio. Nasaan ang aking cellphone? Pagkatapos naisip ko kanina, siguro may nagdadasal na humingi ng cellphone. At ang aking cellphone ang tugon sa kanyang dasal. Ako naman, paano meron ako? Paano meron ako? Sino naman ngayon kaya sa inyo ang contribution kayo, ha? At magbibigay sa akin ng bagong cellphone. Loaded na loaded pa naman yan. Nagpa-load ako dahil Pasko. 20 pesos. Pero wala na. Pero ngayon nahanapin ko pa rin. Hindi pa ako nawawala ng pag-asa. Baka sakaling nandyan lang sa tabi-tabi. Pero kung meron nakakuha noon bilang tugon sa kanyang hinihiling sa Diyos na sana siya ay magka-cellphone, okay na. Okay na. Okay na. Hindi namin yung sarili natin ang ating ipagdarasal, ang ating mga kahilingan, mga kailangan, kundi ipagdasal din natin yung mga nasa loob at mga ipinagdadasal ng mga katabi natin, ng mga kasama natin sa ating misa ngayon. Para pag tayo nagkaisa sa ating panalangin, pag tayo nagsama-sama, malakas yan. Malakas yan. Lalo-lalo na sinamahan pa natin ng sakripisyo yung ating maagang pag-ising. Lalo mas malakas ang panalangin kung may kasama sakripisyo. Yung ating sinabi na ihingi sa Panginoon ay nakakita na tayo unti-unti na ang ating hinihingi ay pagkakaloob ng Panginoon. At ito ay nakikita natin sa ating Ebanghelyo ngayon. Ang katauhan ni Maria, mahalaga siya sa kasaysayan ng ating pananampalataya. Mahalaga siya sa plano ng Diyos. Alam niyo, ang Diyos sinabi natin, walang hindi nagagawa ang Diyos. Eh bakit dapat? Siguro, yung infant Jesus, yung si Jesus, yung sanggol, ay hindi kaya mas kadalas, mas maniniwala ang mga tao kung buwas sa langit, makikita nilang bumaba ang isang baby. Ang isang baby. Hindi kaya mas maganda yun. Mas dramatic. Pero hindi naman gumawa ang Diyos. Ginagamit ng Diyos ang yung mga alam natin, yung mga kilala natin. At pagkatapos ang napili ng Diyos pagkaraan ng libo-libong taon ng paghihintay. Diyan sa ating korona ng Adviento, ang 4 na kandila ay kumakatawan sa 4,000 taon ng paghihintay ng bayan ng Diyos para pagdating ng Mesiyas. 4,000 taon daw. Kaya dumating na si Maria sa kasaysayan, pumasok na siya, at ito, dalaga na, 14 anyos. Hindi natin alam kung ano ang kanyang ginagawa. Sabi ng iba nagluluto, sabi ng iba naglalaba, sabi ng iba naglurosaryo, hindi natin alam. At dumating ang kanyang bisita, ang anghel,
na sinabi sa kanya, Mary, Maria, ikaw ang napili ng Diyos. Ikaw ay mapalad. Kalugod ka sa Diyos. Ikaw ay napiling maging ina ng kanyang anak, etc., etc., etc. Pagkatapos sabi ni Angel, o sige, alam mo na yan, aalis na ako. Sabi ni Maria, kapalipad na ang Angel. Kinamitan ni Maria yung kanyang balahibo, yung kanyang pakpak, sapagkat, teka, may ulam, sabi ni Maria. At bumauwi ka ng Angel. Nagkakuha si Maria ng isang balahibo ng Angel mula sa kanyang pakpak. Kung kayo po ay mapupunta sa Espanya, sa isang simbahan doon, tinatago nila bilang relic ang isang balahibo mula sa pakpak ng Angel. Maniwala kayo o hindi. Meron po sila noon isang balahibo mula sa pakpak ng Angel na si Gabriel na kinakita ni Maria. Pakita ni Maria, teka, hindi pa tapos eh. Alam ni Maria, kahit na hindi pa nakapasa ang RH bill, alam ni Maria na para magka-baby, kailangan magkaroon ng boyfriend. At sabi ni Maria, paano ito? Wala naman ng asawa. Sabi niya, Maria, huwag mo nang pag-isipan yan. Hindi mo problema yan. Bakit hindi ko problema yan? Ito magiging nanay. Tapos wala akong asawa, magbubuntis ako. Ano na lang sasabihin ng mga tao? Sabi ng Angel, ang kapangyarihan ng Diyos, ang Espiritu Santo, ang lumulukob sa iyo, at ang ipanganak mo ay magiging dakila at tatawaging hari. Siya ang magligtas sa kanyang mga tao sa kanilang mga kasalanan. Sabi ni Maria, sige na nga, kung yan ang sinabi mo, ay di ako ang alipin ng Panginoon. Sinabi ko na ito siguro ang sagot sa ating panalangin. Napakamahalaga ang ating pagbigay sa Diyos ng ating oo, katulad ni Maria. Mahalaga sa plano ng Diyos ang oo ni Maria. Sapagkat kung hindi, sumagot si Maria na, sige na nga, oo, gusto ko na maging nanay ng anak ng Espiritu Santo, okay na yun. Pero naisipan ninyo, paano kung sinabi ni Maria, ayoko. Bakit ako? Alam mo ba, Angelica, na kung ano ang magiging consequences ng pagsanayon ko sa iyo? Ako ay talaga na ikasal, may nobyo ako. Alam mo, para sa kultura namin, pag ang isang babae na ipinangako ng ikakasal ay mabuntis, siya ay papatayin. Sapagkat yun ay kanyang adultery. Siya ay nagkagawa ng isang bagay na kahiya-hiya, kaya dapat siya ay patayin. Naisip mo ba ang milyon? Kaya pinisabihin naman, ayoko ba mamatay? 14 ayos na ako. At saka, love ko si Jose. Kami na ay nagkasundo na kami ay magpapakasal. Nagkasundo na ipangako na namin ang isa't isa. At kami ang magpapakasal. Gusto ko maraming anak, hindi isa lang. Kung maligaya ako kay boyfriend kong si Jose, kaya yung anak sa akin, ayoko. At saka hindi ko kilala yung Diyos na yan. Gusto ko siyang makilala ko. Walang ganyan usapan. Sinabi ni Maria, narito ang alipin ng Panginoon, matupad sa akin. Sinabi ko ito na siguro ang sagot, ang unang regalo ng Diyos sa atin, ang tanggapin ang plano ng Diyos sa ating buhay. Mahirap magsabi ng oo sa Diyos. Mahirap. Marami ang mga consequences. Hindi tinanong ni Maria, hindi inusisa ni Maria ang Angel.
Ano ba ang mangyayari sa akin pag nag-oo ako? Yung anak ko, magiging anak na ng Diyos. Ano mangyayari sa kanya? Hindi sinabi na anghel na yung anak niya ay ipapako sa cross. Hindi sinabi ng anghel na sila ay mahihirapan pagpunta sa Bethlehem na ipangalan si Jesus sa isang sarsapan. Hindi rin. Pero sinabi ni Maria, oo, sapagkat galing sa Diyos. Nagtitiwala ako sa Diyos. Naniniwala ako na anuman ang gustuhin ng Diyos ay maganda, ay magaling. Kaya buong puso ibinibigay ko ang sarili ko sa plano ng Diyos. At lahat ng consequences ng pag-oo ko ay tinatanggap ko rin. Sinabi ko na mahirap yan. Mahirap. O sasabihin natin ang oo sa Diyos, hindi natin alam kung anong darating sa buhay natin. Pero magugulat kayo. Umuo na kayo sa Diyos nang kayo ay bininyagan. Nang tayo ay bininyagan, sinabi na natin sa Diyos, oo, tinatanggap kita bilang aking ama, sapagkat ako ay tinatanggap mo bilang iyong anak. Sa ating binyag, nung tayo ay baby, nung tayo ay sanggol, umuo na tayo sa Diyos. Sa pamamagitan ng ating mga ninong at ina, ng ating mga magulang. Subalit sa pagtakbo ng ating buhay ng mga taon, yung oo natin sa Diyos, minsan nagdududa tayo, minsan napapalitan ng hindi. Umuo tayo maging mabait, umuo tayo magmahal, umuo tayo ang Diyos lamang ang ating mamahalin, pero sa ating pagtanda, umuo rin tayo sa kasalanan. Umuo rin tayo sa hindi pagmamahal. Umuo rin tayo sa huwag magpatawad. Umuo rin tayo sa huwag magtitiwala sa Diyos. Marami. Kaya kailangan sa atin ngayon, dito sa ating misa, lalo na sa pagtanggap natin sa banal na komunyon, ang hamon sa bawat isa sa atin ay uulitin natin yung ating oo sa Diyos. Tatanggapin natin anuman ang kanyang ibibigay sa atin. Walang hindi nagagawa ang Diyos, sinabi ng anghel. At lahat ng gustong gawin ng Diyos ay makabubuti, ay maganda. Ang kailangan lamang natin, pagtitiwala sa Kanya. Kailangan lamang natin pagmamahal sa Kanya. At anuman ang gagawin natin, anuman ang ibibigay niya sa atin, ay matatanggap natin ng maluwag sa kalooban. Sapagkat alam natin, ito ay galing sa Diyos. Ito ay galing sa ating Ama. Yan ang ating halimbawa ngayon, si Maria. Siya ang regalo sa atin, ang kanyang tugon, ang kanyang oo sa anghel. Kaya ito ang isaloob natin sa ating misa ngayon. Lalo na pagtanggap natin kay Jesus sa banal na komunyon sa ating puso, sabihin natin, oo, Panginoon. Oo, anuman ang gusto mo para sa akin, tinatanggap ko. Tayo magsitayo at ipahayag ang ating pananampalataya.